Dear Madam Native Filipina, isa po ako sa mga silent listener ng iyong mga binabasang inspiring stories. Kaya naman gusto ko ding i-share ang aking AFAM story at pati na rin sa kwento ng buhay ko. Please hide my identity at medyo mahaba po itong kwento ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sam, 36 years old at isang single mom. May dati po akong ka-live-in for 10 years at nagkaanak po kami ng isa. Naghiwalay po kami sa kadahilan ng hindi na kami magkasundo. Kasi may ugali po siya na hindi ko maintindihan. Napakatamad niya at tiniis ko yon ng 10 taon. Wala po siyang trabaho. Ako po ang nagtatrabaho sa aming dalawa habang kami ay nagsasama. Umabot pa sa point na nag-cheat siya sa akin. Hindi niya din nire-respeto ang mga magulang ko. Nag-away po sila pati ng mga kapatid ko. Madam, kontento na lang po kasi siya na nakahilata lang buong araw sa bahay at naghihintay ng sahod ko. Umuwi ako, galing trabaho, ako pa ang gagawa ng ibang gawaing bahay. Hindi maglinis, hindi niya magawa. At panay games lang sa cellphone niya. Napagod na lang din siguro ako, madam. Kasi lagi na lang kaming nag-aaway. Kaya naman, nag-decide ako makipaghiwalay. That was way back year 2021. So nasa akin po pala ang anak namin. Nagsusuporta naman siya kahit papaano. Pero ngayon pa, nahiwalay na kami. Kung kailan pa kami naghiwalay, doon pa niya naisipang magtrabaho. Kasi hindi ko ipinapahiram ang bata sa kanya kung hindi siya magsusustento. Which is tama naman siguro ang naging desisyon ko. Nagsusugal din pala siya dati. Kahit mismong sahod ko, ipinangsabong niya. Sa ngayon po, okay naman kami pagdating sa bata. Nag-uusap kami ng maayos at may peace of mind na din ako. Simula nung naghiwalay kami, single pa din ako hanggang ngayon. At hindi din ako nagtatrabaho kasi walang mag-aalaga sa anak ko. 8 years old pa lang kasi siya at dito na lang ako sa bahay. May maliit na income din naman ako kahit papaano. Both immigrant po pala ang parents ko sa Hawaii. At susunod kami doon ng anak ko after 3 years from now. Dahil ipipetisyon kami ng parents ko. Madam, gusto ko rin pong i-share ang kwentong AFAM ko. At makahingi na rin ng konting advice sa mga co-followers ko dito sa page mo. Sa ngayon po, may isang AFAM na nakakausap ako for 5 months na. Noong April 2024 lang kami nag-umpisang mag-usap. And let's just call him John. Not his real name. 41 years old, 6 years divorced at may 4 na anak, living with their mother in Arkansas, USA. At itong sa John naman ay nasa Hawaii. He's living nearby to my parents' place. Nakilala ko lang siya sa Facebook sa isang single group. Noong una, gusto ko lang naman ng may makausap. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na everyday ang communication namin. Naging consistent ang pagme-message niya sa akin at updated na ako palagi. Sa 5 months ay naging komportable kami sa isa't isa. And next month, October, he will attend to my sister's wedding there in Hawaii. Because he wants to meet my family, especially my parents. At masaya ako kasi he want to meet my family and getting to know them. Mabait naman siya at masayang kausap. Government employee pala siya at office work ang trabaho niya. Ang status namin ngayon ay walang label. Actually, he used to call me baby. And I also call him daddy. Very sweet po kasi siya at hanggang kilig-kilig lang muna. So to make my story short po, ayaw namin ng commitment sa isa't isa. Napagkasunduan na namin na hindi muna kami papasok sa relasyon hanggat hindi kami nagkikita. Kasi gusto namin na sure na kami talaga if magkita na kami. Hindi din namin kasi gustong masaktan ng isa't isa kung sakaling hindi kami magkagustuhan ng personal. Which is minsan ay nag-overthink ako. Kung hihintayin ko ba ang oras na yon. Sabi niya, he's going to visit me personally by the year 2026. That was a year bago kami pupunta ng Hawaii ng anak ko. At ito pa, madam, hindi po pala siya magkakaanak na kasi nagpa-vasectomy na siya. Which is okay lang naman sa akin dahil may anak na rin ako. Ang importante sa akin ay mabait siya at willing makisama sa pamilya ko. Actually, he offered me to process my tourist visa for my birthday on November. Siya ang mag-shoulder ng expenses. Kaya lang tinanggihan ko yon dahil nahihiya ako. Madam, we are not officially in a relationship at ayokong mapagastos siya. Lalo na kung malaking amount na. Maraming beses na din siyang nag-offer na magpapadala ng pera, pero tinatanggihan ko. Yes, I like him and he likes me too. Pero ayoko lang na isipin niya na pera lang ang gusto ko sa kanya. Hindi pa naman kasi kami officially related sa isa't isa. Tanong ko lang, madam, seryoso kaya siya sa akin? Hanggang dito na lang at maraming salamat po. Hello, Madam Letter Sender. Thank you for sharing your story. Oo naman, base sa kwento mo, mukhang seryoso naman ang AFAM. Anyway, bakit ka naman mag-overthink? Yung no commitment ay parehas nyo namang inagrihan. Okay lang naman landian muna online kung parehas nyo namang kagustuhan.
At kung also, hindi ka naman nagmamadali, madam. Tama naman yan, slowly but surely. Good idea nga naman yan, madam, na pumunta siya sa wedding ng sister mo para ma-meet niya pati ang family mo. Everything sounds great, Madam Letter Sender, based on your story. Kasi wala ka namang problema na siya ay nagpa-vasectomy. At yung mga pinag-usapan ninyo, nagkakasundo naman kayo. So okay na, tuloy mo lang ang landian nyo. I-enjoy nyo na lang muna, madam. By the way, kahit hindi kayo related sa isa't isa at wala pa kayong label, hindi naman masamang tumanggap minsan ng gift from him. It will make him happy as well naman. Pwede namang tumanggap occasionally. At huwag kang mag-overthink na kesyo baka isipin niyang pera lang ang gusto mo. Wrong. Kasi hindi ka naman ang hihingi in the first place, okay? Isa pa, gusto mo ding malaman, di ba, kung seryoso siya? Iyon lang naman ang pwede niyang gawin as of this time to make you feel special. Now, kung hindi mo talaga kayang tanggapin, kahit minsan lang, nasa sayo na yan. Basta huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano. Enjoy nyo lang ang inyong kulitan, yung walang halong katuksikan. Hanggat wala ka namang nararamdamang kakaiba na hindi ka na mahalaga sa kanya. Once kasi nagkita na kayo ng personal, worth it din naman yan. Kasi mahaba-habang panahon din kayong magkausap online. Meaning, the feelings towards each other ay for sure mas stronger, o diba? Kaya good luck sa inyong unang pagkikita, madam. Sana kayo magkagustuhan at magkatuluyan. Pero Madam Letter Sender, kung sakali man na hindi kayo tumagal sa inyong online landian, wala na tayong magagawa dyan. Kasi hindi na rin naman natin alam at hindi natin control ang mangyayari sa future. At kahit hindi man kayo magkatuluyan, ay okay lang yan. At least, pag nasa Hawaii ka na, makakahanap ka pa rin naman. At doon, maraming choices sa kapaligiran. Mas makakapili ka pa ng yaming afam, yung kaya ka pang palahian. Kaya tama lang talaga na tsaka na ang commitment kapag sure nang kayo'y nagkagustuhan. Isa pa, sender, yung desisyon mo tungkol sa pag-aanak ay maaari pang magbago yan. Kaya enjoy and trust the process lang. Kung anumang mangyayari sa future ay will ng Panginoon yan.